conduct the final service for Sister Bingbing. Magbasa lang ko psikologikan na din sa libro ni John chapter 14 verses 1 to 4. Let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. And where I go, you know the way, you know. Ang Diyos magkapanalangin siyang pulong. Si Sister Bingbing, no? Ako nagkakaingon niya itong aging gabi. Pasali siya sa mga, I would say, mga pioneers na sa Valencia about sa kuan kaning sa mga evangelical o Pentecostal nga movement. Yes. And he lived a life of 96 years old. Which is a good sign that, you know, in the Bible nangingon nga, when you fear God, you will have long life. Nakakilog sa Ginoo, hindi mo mapatunan ang kinabuhi paas. Okay? Apan tungkol kay ang tao, dili mo tawa matagitagana sa Ginoo, mulong tatis kalibutan, at sa hangtod, doon namatay nung panahon nga kita pagkakwaon sa Ginoo. Si Sister Bingbing, gikuha siya sa Ginoo, tingali humanakot ang iyang katuyuan. O nang gikuha niya siya sa Diyos. Kaya kita naibilin pa, napatay na kang buluhaton, o nang rason nga nang wala pagkakuha sa Ginoo. Pagsalamat sa Diyos nga, in spite nga, kagtanan dili perfecto, siya pa man si Sister Bingbing dili perfecto, ang iyang kaayo sa atong kinabuhi nagkapabilin. In fact, ang iyang kaluoy, matapos Biblia, bago kada adlaw. Wala pa iyang kaluoy, doon gano'n tingalit ang mga impas na. Okay? So kita nagpuyo ta, ilalong sa kaluoy sa Ginoo. Karon, ang pagtaliwan ni Sister Bingbing, sa di ka panang-ingnan na kita usab magmakdon sa atong paglakaw nining kalibutan pati nabuhi. Kay matagusan na to sa tagusan to sa dili, mabot ang panahon nga mohatag taghusay at tubangan sa Ginoo. Okay. So, unang ningon ang Ecclesiastes chapter 7, verse 1, 2 and 3, nagaingon nga ang adlaw sa imong pagkamatay, mas maayo pa sa adlaw sa imong pagkahimugso. O mas maayo pang moadto kas balay nga dunay pagbangutan ingon ining naay namatay kasi moadto kas balay nga dunay panagpiesta. Kaya dito ikaw mapahimangnuan nga sa madungay sa madali ikaw na buhay mo taliwan. Sa mani gisulti sa Biblia. Okay? Yun ang magsuon, mo ni kamatuoran sa Biblia nga dili nato ikalimod kini kamatuoran sa kamatayon. Okay? Ang kinabuhi sa tao, mabahin na ning duha ka parte. Okay. Kinabuhi, kamatayon. Okay. Nahimugso ta, sa itong pagkahimugso, natao ta, naatay kinabuhi. Pero kung kwaon na tas Ginoo, muna pa na kitawid na ito, o kamatayon. Now, ang makaraang mga kuan, panghunahuna, kabahay kamatayon, medyo di malas, no? Medyo di malas, walain kayong una-unaon nga ang tao mamatay. Apa na kamatayon, dili ni siya inuntan purely dautan. Okay. Ang kamatayon, o sa lagunig kaparte sa tao, kaya resulta mo sa pagpakasala ni Adan o ni Eva. Okay. So, importante lang nga, sa atong kamatayon, sa dili pa na mamatay, magkaandam yun ta. Kay once niyon Biblia, once mabutuan may ginawa, wala na ko kay chance. Matulpas mga siniaw sa uban, dito sa langit ko no, walay court of appeal, dito na pwedeng mo apilar. Okay? So, si Sister Bingbing, sulod sa daghang katuigan, nagpabili na siya siyang pagtuo niya sa Ginoo. And I believe
Yabot ang panahon nga siya magkadawat siya gandi. Kaya katantanan, magagandihan man sa Ginoo, depende sa atong klaseng kinabuhi diri sa kalibutan. So, kaya nagisgot pa na kamatayon, okay, ako ipamananungan, unsa pang yun din kamatayon. Okay. Ano man daghan tao, handlok o kamatayon. Okay. Sayo ba mo nga sa tibuok kalibutan, kada tuig, adunay mamatay nga 56,600,000 katao kada tuig. Okay. That's million, 56 million, 56.6. Kada bulan, adunay mga 4.7 million ang mamatay. Kada minuto, adunay around 107 katao na mamatay. Kada segundo, adunay mamatay nga 2.3 katao ang mamatay. Okay. So sa dili pa ko mamahan sa akong pagwali, balaganan ng tao nga matay. Okay. Kaya inana ko na ang kinabuhi sa tao. Okay. O nag-iingon ng Biblia, ningon Biblia nga, samtang maayo pa inyong lawas sa inyong pagkabatanon, ang alagad na mo sa Ginoo. Okay? Kaya gisamaras ni Haring Solomon, ang iyang sinulat na Ecclesiastes, ingon siya nga ang kinatibuk ang katundanan sa tao, mauni, nga siya, iyang kahadlukan ang Diyos, o siya, mga lagad sa Diyos. Okay, muna'y kahimang no, ni Haring Solomon. Okay. So naay maabot nga adlaw nga ningos Pablo nga kini atong tulda, gitawag ni Pablo atong lawas nga tulda. Yung siya maabot na panahon nga kining tulda madunot, manumpag. Kiningon siya naghulagway siya kamatayon tulda. So dili gini kita. Kini lawas ni si Terpingping dili ni siya kahara na. Okay? Kiningon Biblia, kita mga tao, we are spiritual being. Spirituhanong tang nga katawhan nga dunay lawas. Okay? So ang lawas nato wala sila kaha. Pagkamatay nato niyon Biblia ang atong espiritu mobalik kadto sa Ginoo, apan ang lawas mobalik kadto sa yuta. So ang atong lawas, ang atong espiritu maoy mohatag og husay ngadto sa Ginoo. So tuguti nga ako ipakita, ako isaysay ninyo ang 5 kakamatuoran kabahin sa kamatayon. Okay. Number 1, atong gamiton ning acoustic word nga death. Okay. Ang letter D stands for departure. Okay. Ang unang kamatuoran kabahin sa kamatayon is this. Ang letter D, nagpasabot na siya of departure. Si Sister Pingping, ni-depart na siya, ni-biya na. Okay. So, death is all about departure. Okay? You depart from your earthly life. You depart from your struggle. Nibiya ka sa imong mga pag-antos. Ni-depart ka sa imong mga kasakit. Ni-depart ka sa imong mga kasubo. Ni-depart ka sa imong mga suffering. Ni-depart ka sa mga kasamok sa kalibutan. Okay? So, si Sister Pingping doon, wala na siya ini mga butanga. Wala na siya kaantos, wala na siya kasubo, wala na siya kasamo. Kaya wala naman siya sa kalibutan. Okay? Kita na hibilin pa, atong pa nila kumbati pa na. Padayon ng kapunta sa atong kinabuhi. So, death is all about departure. Then, a letter E sa death is, kung doon ay departure, di-depart pa siya, asa man siya padulong. So, naay gitawan na itong entrance. So, asa man siya masulod? Okay? In heaven. Okay? In a place called nga Puloy-anan sa Diyos. Usa kadapit nga walay kasubo, usa kadapit nga walay sakit, usa kadapit nga walay tada ka ng samok. Okay? So, nibiya siya sa dapit nga dunay kasamok, nibiya sa dapit nga dunay pagkasubo, nibiya sa dapit nga dunay mga pag-antos, ug nisulod siya sa usa ka dapit. Ni-enter siya nga dulon kalipay, walay sakit, walay kasubanan,
Kunili, ang iya makita mo ra gyud ang himaya sa Ginoo. So gikan sa departure ni sulod entrance. Kaya kasulod naman sa langit, what will follow is what we call awarding. Adunay mga paghatag o mga ganti. Okay. Okay. I believe si Sister Ping Ping, dili man siya ingon tang opisyali sa iglesia or aktibo gyud sa iglesia, pero napo ni siya nahimo. Nga makanawat po siya ganti. Okay? Kaya ang ganti dili naman na para sa mga opisyali sa simbahan, kundi ang ganti para na sa tanan. Kung unsa imong gihimo sa imong kinabuhi, alang sa himaya sa Ginoo, ingon sa Pablo, sigurado yung kang magkadawat o ganti. So dito sa langit, si Sister Ping Ping, nakadawat ang gusto siya sa iyang ganti. Ano mo kung inong tuwat langit? Siguro ba ka? Siguro ba ko? Well, makaingon kong siguro, kaya mo man nag-isod sa Biblia. Kaningon dito, nga sige siya katong tao, nga bubutang siya pagsalig diha sa Ginoo, doon na siya pagtuo ni Kristo Jesus, ningon ang Biblia, siya, nakabatog kinabuhi nga, walay katapusan, o siya, makiguban sa Ginoo hangtod sa hangturan. So, although wala ningon diha nga langit, but the fact nga na eternal life, uban sa Ginoo, wala na siya. Okay? Na may uban yun nga ningon nga, kailangan ka ma-born again para malangit ka. Na dili na mo ay tumong anong ang tao dapat ma-born again. Dili aron mag-adog langit, no? Ang purpose ana sa ma-born again ka, nga mahiuli ang imong relasyon ngadto sa Dios. Okay? Ang resulta ana, ma-restore imong relasyon sa Ginoo. Ang resulta ana, malangit ka. Okay? So, based sa pulong sa Ginoo, kaniyo man ang Biblia nga ang pulong sa Ginoo kamatuoran. Eh, wala may usa ana nga baga. So kung ningon ang Ginoo nga si kinsa katong nibutang silang pagsalig diha ni Kristo Jesus, sila dili mapakyas. Okay, so ako wala ko'y pagduda nga tuan na yun siya. Okay. I don't know kung sa iyang award na dawat, but I believe na kung siya award na dawat. Okay. So after sa awarding, what follows is transformation. Okay. From mortal to immortal. Okay? From temporal to eternal. Okay? Dunay grabe nga transformation that took place sa part ni Sister Ping Ping. Okay? Kita, mortal pa ta. Okay? Kaya masakitan pa man ta, gutumon pa ta, mawawon pa ta, mamatay pa ganita. So, mortal pa na. But when you say immortal, wala na kamatayon, wala na sakit, wala na pagbangutan, wala na kasubo. Okay? So, mo na kahintang ron ni Sister Ping Ping. Yeah. Ang last sa letter H, of course, heavenly dwelling. Okay? Ningon ang revelation na makita na nato ang Ginoo nawong sa nawong and we will dwell with Him forever. Okay? Makikuban na kita, uban kaniya hangtod sa hangturan. Okay? So, kita nabilin pa, atong isipon ni ang kinabuhi ni Sister Ping Ping, kusa ka pa nangiingnan. Na isakto nang gisulti sa Biblia. Nga ningon nga kung maadto ka pagpanimalay nga dunay pagbangutan na ay kamatayon, dito mapahinamduman ka. Nga kitang tanan mo abot ini nga situation. Apan ayaw kahadlok kay ang Biblia matun pa naghatag na itong solusyon. Nga ningon diha nga kung ikaw ganahang makikuban sa Ginoo likod sa kamatayon, kinlang imong mabatonan ang kinabuhi. Nga ningon ang Biblia 1 John chapter 5, ningon ang Biblia mauni ang testimonyo sa Ginoo. Ang kinabuhi anaa sa anak ni Jesus. Si kinsa katong nagabaton sa anak, adunay kinabuhi. Apan si kinsa katong wala makabaton sa anak, walay kinabuhi. Simple na kayo. Dili na kinahanglan mahimo pa kang scientist para sabton na nga bersikulo.
It's either ang tao na ay Kristo or wala. Kung na siya Kristo, ningon Biblia na siya kinabuhi. Kung wala siya Kristo, ningon ang Biblia, wala siya kinabuhi. Ang kinabuhi diyang gihulagway ni Igsoon. Kanang kinabuhi nga Zoe ba, ang kinabuhi nga iya sa Ginoo. Okay. So mo nang ningon si John sa chapter 3 verse 36. Kinsa katong tawo nga dili mo tuo kang Kristo Jesus, wa mo dawat niya nga iyang mangluluwas. Ningon ang bersikulo, ang kapungot sa Ginoo nagapabilin diha kaniya hangtod sa kahagturan. Dili na akong pulong nga nasa Biblia. Okay? So sayo na kayo makabatog kinabuhi. Ang makabatog kinabuhi ba ni na atong dawaton si Kristo, mutuo ta ni Kristo nga siya nagbatay sa atong mga sala. Ato siya dawaton nga atong manluluwas sa atong Diyos. Kung ano ni request Biblia, once mo imo nang buhaton sa kasing-kasing, then makabaton ka kinabuhi. Mamatay man gani ta. Okay? Pero naakay kinabuhi walay. So, sabi mo nang ningon si Jesus kang Marta, sa namatay si Lazarus, Marta, sumalik ka kanako. Okay? Ako ang pagkabanhaw, ako ang kinabuhi. Si kinsa katong sumalig kanako, siya tumutuo nako. Bisan pa siya mamatay, siya mabanhaw. Okay. So, dunay dakong pagkabanhaw nga gisgutan sa Biblia. Do ka klaseng pagkabanhaw. Ang unang pagkabanhaw kining pagbanhawon sa Ginoo katong iyahang mga tawo katong nituo niya muy una niyang banhawon. Sa pagbanhaw ana una to makadawan sila mga ganti. Ang sapod nga klaseng pagkabanhaw katong mga dautan, katong mga tawo nga wala nituo ni Kristo pagkabanhawon pod. O gitawag na siya white throne judgment, hukman sila. Kaya ang ilang mga ngalan, wala man nasulat sa libro sa kinabuhi, ningon Biblia, itambog sila ngadto sa linaw nga kalayo. Okay? Kapag kung ang ilang ngalan na as libro sa kinabuhi, then ato sila sa langit. Okay? So sayo na kayo ang pag-anda ng Soon. Awata na sa Kristo, ngayong Diyos o manuluwas, tuo mo niya. Okay? Dili ni wala ka gausab og reliyon. Ang imong gibuhat, imong gibag-o ang imong relasyon sa Ginoo. Kay mo nang ningon ang Biblia, John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not prosper, dili malaglag, shall not perish, but shall have everlasting life. Okay? Pero ang supaya na, versikulo 17, nangingon man po, apan to those who do not believe, bisan pabuhi sila, gihukman na daan. So, simple na kayo ang requirements sa Ginoo. Na ikaw mutuo sa iyang ipadala nga anak, kahigog man siya di mo, maniyang ipadala iyang anak, haron ka makabaton o kinabuhi, haron dili ka malaglag. Kung ang imong mabaton ng kinabuhi walay, katapusan. Okay? Ang kaparat kadaghanan diya na mo taman, dili nila basahon ang sunod. Ang sunod mo man eh. Kung di ka mutuo, bisa pagbuhi pa ka, gihukman na kadaan. So muna sulti sa Biblia. Kinsa gisulti anak? Si Jesus. Kinsa gisulti ang Jesus? Si Nicodemo. Sa kalabang pare. Nidool ni Nicodemo niya sa kagabion. Katingali maulaw si Nicodemo makita ang mga tao nga ang sa kalabang pare ni doon ni Kristo. Usay pangutana ni Nicodemo kang Kristo. Ningot ni Nicodemo, Lord, unsay akong baton para ko maluwas. So ningon si Jesus, you must be born again. Ang tubag ni Nicodemo is tawanon, Lord, tigulang na ko. Saan mo na ako pagbalik sa tiyan sa akong inahan? Akong inahan, patay na po. Okay. So tawanon, natural kaya tubag. Palingon si Jesus nga, kung dili kami mahimog so pinaagi sa tubig o sa spirito, di gyud ka kakita sa gingharian sa Diyos.
Ang sumpay ana, oto ninyo si Jesus sa 16 nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. But to those who do not believe, they are already condemned, even though they are still alive. So, di ko buot nga hukman na mas Ginoo sa buhi pa mo. Na ay matpatsada, dawata si Jesus, inyong Diyos o manuluwas, kung ka mo makabuton sa kinabuhi, walay katapusan. I'm not talking of any religion. I'm talking about relationship. Because that is the purpose nga nung si Jesus na anis kalibutan. To restore the broken relationship between God and man. Okay? Sister Ping yan ang gibuhat many years ago. And that's why secured na siya. Manang ningos Pablo, mas pulahan pa ni siya na kay nato. Kaya ito na siya sa dapit nga far better than earth. Okay? Manang ningos Pablo nga ang kamatayon, ganyan siya. Dili lugi, dili di malas, ang kamatayon, ganyan siya. So, next on, ang pumunta na nakabaton na mo sa kinabuhi. Away, katapusan. Amen. Munay, kung makasulti pa Sister Ping ron, munay, tingali mo niya, ikuan na sulti nga. Siguruhan namin Kristo. Kaya mura ko niya itong ticket pa ingon o. Kinabuhi, mana kinabuhi Sister Ping 96 years old, grabe. Okay. I don't know, kaabot pa kong 26 years old. Ako kipangayos Ginoo Lord, 75 years old, okay na ko. So nanay nabiling 10 years, 65 lang ko ron. So less than 10 years na, 9 months and 6 months na nabiling. 9 months and 9 years and 9 months nabiling. Excited na ko. Excited mo? So, ang matod ng Biblia, ang kinabuhi sa tao, 70 anyos. Apan, kung siya baskog, maabot o 80. Muna gisulti sa Salmo. Sister Ping 96. Sobra pas bonus. Nga kini atong henerasyon, kalahi naman yung henerasyon. Kung naman naglawas, henerasyon ka na, abusa naglawas ba? Sige mo na tulog, kini atong ipang-inom, ipangkaon, dili mayos lawas. So atong kinabuhi mo konsult mo, kana mo konbod yun. Okay, may nalang kabot na 80 na guay. Wa na naman po kung mga andoy kabot ko. Ako lagi pang-andoy kino, 70 lor, 75, maximum, okay na. Hindi mo galing sayo-sayoon, mas lami. Kitang tanan, kabot anak. Muna nasun na niya ni Jesus. Gusto siya nga, kaniyo man Ginoo sa Biblia, dili siya buot na dunay usa nato na malaglag. Muna iyan ipadala si Jesus. Ang wala yung katundanan, tuo ra ni Jesus. Dawasa na siya ka nahimok-imong mangluluwas. Kaya nimon diya ang Biblia. John chapter 1 verse 12. Kani atong nituo o nidawat kaniya, ninidawat nito o nidawat Jesus, sila gitagaan o katungod nga mahimong mga anak sa Diyos. Ganun na himo silang anak sa Diyos. Kung sila gibuhan ko na, ay lang gibuhan ko ang kasi ko na, nito o lang gidawat ni Jesus. Kung mga sila gibuhat, nito o gidawat sila, ningon ang Biblia, sila nahimong mga anak sa Diyos. Ano yung kalami kung ito o kay Kristo? Ano yung kalami kung si Kristo ang imong Diyos sa imong kasing-kasing? Nahimo kang anak sa Diyos kung naapanin mo ang sinabuhing walay katapusan. Sister Ping, the United Mrs. Embana. Kaya katuig namatay mong papa. Edad. Si 60 ba? Tumupa pa. 60 years? Edad. Isa tuig ka namatay? 1983. 1983. O sila makita, karon gawanding na sa nagaros ka
42. So, naay reunion na hitapos langit ron. Tapos pising, tapos Torino. Paunay ko nila yun. Amen. So, may soon, ang kamatayon, dili Padaulan. ang ang pagka subanan kay gitawag na mo ning celebration. Sorry. Gani ang uban na mamatay, ang ilang message dili man condolence. Ang ilang message congratulations. Kaya ano man, promoted naman sa glory. Na promoted naman yung namatay ngadto sa himaya sa Dios. Manamugamin sila pulong nga congratulations. Dili condolence. Kaya sa Biblia, mo gitulos Biblia. Ang kamatayon dili period. Munay mo dala nimo ngadto sa langit sa pasensya sa Ginoo. Okay. Ang katapusan ginawa ni Sister Ping Ping mo po'y una niyang ginawa dito sa langit. So, next on, akong mga paimangno o mga pag ninyo, pagdasig na ato siguro nga ano natin kinabuhi. O matod ang Biblia ka ng kinabuhi yan ang nato makaplagan ni Kristo Jesus. So, sa ito yung testimonyo sa Ginoo, yun ang ingon ang 1 John chapter 5, this is the testimony of God. Sa ito pa, Ginoo mo'y ka-testify. Siniyon siyang Ginoo, the life is in the Son. Ang kinabuhi ko no naa sa anak. Si kinsa katong nakabaton sa anak na ay kinabuhi. Si kinsa katong wala makabaton sa anak, walay kinabuhi. So duha ra ka klaseng tao ay din nakabaton ka sa anak, naa kinabuhi. Wala kay anak, wa ko kay kinabuhi. So be sure that you have Jesus in your heart. Okay? Because you will need Him. He is the only way, the truth, and the life. Apart from Him, we are nothing. So, magkapot ang Lord, salamat Ginoo sa life ni Sister Ping Ping. Niya kami Ginoo nag-celebrar sa iyang kinabuhi. At the same time, nagkapasalamat kanimo nga sulod si Tibo kinabuhi. Ikaw nag-uban, nag-panalangin kaniya. Salamat Ginoo nga bisa pa man inyong akto sa iyang kamatayon. Sayod ako Lord nga ana siya sa tubangan sa imong presensya. Yan na nakita ang katahog sa imong himaya. Ano na siya na experience nga reunion uban siyang bana o siyang duha ka anak. Salamat Lord nga London kalipay ra ang iyang nabati diha karon sa imong tubangan. Salamat sa iyang kinabuhi nga nahimong panalangin sa pamilya. Salamat Lord nga she will be remembered lovingly by the children and by the grandchildren. Lord, usa siya sa imong dakong gasa sa pamilya. So God, amo kang gipasalamatan sa kinabuhi. Lord, ako nag-aampo nga pinaagi nining ilang sumanan. God, I pray that the Holy Spirit, Lord, will pour out His balm of Gilead nandito sa manang sa Lord ang mugumpay sa ilang pagbati tungkol sa kamatayon sa ilang minahan. Salamat Ginoo. Ikaw ang Diyos sa comfort, God of all hope, God of all comfort. Hingin mo silang i-comfort in maong season of grief. And at the same time, Father God, you will give them hope for a better future, knowing that as long as they have Jesus Christ in their hearts, they will have a brighter future. Salamat Ginoo sa paman Katolik Patalingog sa iyong pulong. Salamat Lord, ikaw magpatubo itong pulong ina nadungog sa iyong mga sinulat Ginoo. Lord, salamat. Hindi mo sabihatag kanila ang kaluwasan. Pinagay sa iyong grasya Lord, ilang ilong Jesus, ilang Diyos ang matuluwas. O pinagay na ng iyong isulat ilang mga labiat sa libro sa kinabuhi. Lord, salamat sa Ginoo. Ikaw matutunan kanila, mag-bless kanila,
mag-preserve nila samtang sila magkapalayon sa paglakaw ini maong dapit sa kalibutan. Lord, thank you for the life of Sister Ping Ping. Thank you for the family. And most of all, Lord, I thank you for the peace and joy and even for the provision, Lord, that you are giving to the family right now. And I go na, Lord, sa kinapusan, among kamitayin ipasalamatan, kaya sa ngalan ni Jesus. Amen. Kasi